Kabanata 421. Damyugo ang bibig ni Theodore habang inihahagis palayo. Natigilan si Gordon at ang iba pang mga tauhan, pati na rin si Gilbert na nagmamasid mula sa malayo. Si Theodore ay isa sa mga pinakamahusay na mandirigma sa kanilang henerasyon, at bagamat kilala bilang mapaglaro ay halos walang sinumang makapantay sa kanyang lakas. Kahit magsanib pa sina Anson at Jacob ay wala pa rin silang pag-asang manalo, ngunit nagawa pa rin ni Leon na talunin at saktan si Theodore. Nanlaki ang mga mata ni Gilbert. Batay sa kanyang alam ay inakala niyang si Leon ay isang walang kwentang ulila lamang, at hindi niya inakalang mapapabagsak nito si Theodore ng ganoon kadali. Kung hindi kayang talunin ni Theodore si Leon ay tiyak ding hindi magiging banta sina Anson at Jacob. Dahil dito ay masasabing si Leon ang pinakamalakas sa mga kabataang mandirigma. Nayanig ang kalooban ni Gilbert habang pinapanood si Leon na mula sa pagiging simpleng ulila ay naging isa sa pinakamakapangyarihan. Kung hindi niya ito nakita ng sarili niyang mga mata ay hindi siya maniniwala. Hindi ito maaari. Sino ka talaga? Seryoso ang mukha ni Theodore habang tinutulungan siyang makatayo ni Gordon at ang iba. Bagamat naramdaman niyang nasa mataas na antas ng natamong lakas si Leon, ay nahulaan niyang sa katotohanan ay malapit na ito sa sukdulan ng antas ng innate state, at gumagamit lamang ng paraan upang itago ang tunay na lakas. Higit sa lahat ay mas bata pa si Leon ngunit mas malakas pa rin. Wala pang nakakarinig sa pangalang Leon, at walang kilalang angkan na may apelyidong Wolf, kaya hindi matukoy ni Theodore kung sino talaga ang binata. Ako si Leon Wolf, yun lang. Ginoong Fields, magpapatuloy pa ba tayo? Mahinahong wika ni Leon. Tumahimik na lamang si Theodore. Nagkaroon siya ng panloob na pinsala, at kahit tinutulungan ay nahihirapan pa rin siyang makatayo. Leon, hahayaan muna kita sa pagkakataong ito. Ngunit huwag kang maging mayabang. Sinira mo na ang aking plano noon, at huwag mong asahan na makatatakas ka ng ganoon kadali sa susunod. Tumalikod na si Theodore kasama ang kanyang mga tauhan at umalis. Pinanood ni Iris ang paglisan ng mga ito at nakahinga ng maluwag. Leon, napakahusay mo. Sobrang nag-alala si Iris, kaya nang makahinga na siya ng maluwag ay hindi na napigilan ang kanyang tuwa at niyakap si Leon. Si Theodore ay isa sa pinakamahuhusay na mandirigma sa kanilang henerasyon, kaya nagulat si Iris na nagawang talunin ito ni Leon. Bigla niyang napagtanto na higit pa sa inaakala ang kakayahan ng binata, at lalo pang tumibe ang kanyang loob na makasama ito. Sa paglipas ng panahon ay tiyak na matatanggap din siya ng pamilyang Young. Samantala sumeryoso ang mukha ni Gilbert at naikuyom ang kanyang mga kamao nang makita ang pagyakap ng kanyang anak kay Leon. Pinaalalahanan niya ang kanyang sarili na may utang na loob pa ang pamilya Young kay Leon, kaya pinigilan ang kanyang galit bago tumalikod at umalis. Hindi na malaya ni Leon at Iris ang presensya ni Gilbert, at hindi alam ni Leon ang matinding pagkamuhi nito sa kanya. Kung nalaman lamang niya ang tunay na saloobin ng ama ni Iris, ay hindi sana siya naging ganito kasigla. Iris, maaga pa naman. Bumalik na tayo sa opisina. Wika ni Leon habang inilalagay ang kanyang braso sa balikat ng dalaga, kahit na medyo nababagabag din siya na hindi sila makapagpakita ng labis na pagmamahal sa harap ng ibang tao. Sige, namula ang mukha ni Iris at dahan-daw ang lumayo bago sumama kay Leon papasok sa sasakyan. Sa gusali ng elegante group ay naalala ni Leon na mayroon pa siyang dapat asikasuhin, kaya matapos ihatid si Iris sa opisina ay umalis din siya gamit ang kanyang motorsiklo. Pagkaalis ni Leon ay agad namang pumasok si Ashwan sa opisina. Ginoong Mercer, ano ang kailangan ninyo? Tanong ni Iris. Binibining Young, ilang araw ng sunod-sunod na lumiban si Leon. Hindi ito tama. Dapat ninyo siyang kausapin tungkol dito. Reklamo ni Ashwan. Mula pa noong nakaraang mga araw ay kalahating araw na lamang pumapasok si Leon upang asikasuhin ang paggawa ng mga gamot. Ayos lang iyan. Nagpapalam naman siya sa akin tuwing aalis at pinahihintulutan ko naman siya. Sagot ni Iris. Hindi niya maintindihan kung bakit tila laging may masasabi si Ashwan tungkol kay Leon at nagsisimula na siyang mainis. Binibining Young, si Leon ang humahawak sa ating pinakamalaking kliyente at malaki ang kanyang responsibilidad. Sinabi ko ng ayos lang. Malaya si Leon na gawin ang kanyang nais.
Huwag na ninyong ipagbigay alam sa akin ang maliliit na bagay. Sagot ni Iris na naiinip na. Malaya siyang gawin ang kanyang nais. Binibining niyang nagbibiro ba kayo? Nagulat si Ashwin at hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Mukha ba akong nagbibiro? Matigas na tanong ni Iris. Ngunit bakit? Bakit hinahayaan ninyo siyang gawin ang anumang gusto niya? Tanong ni Ashwin na hindi makapaniwala. Dahil siya ang aking kasintahan. Sapat na ba ang paliwanag na iyon para sa inyo? Mahinahong wika ni Iris. Dahil pumayag na siyang maging kasintahan ni Leon, ay wala na siyang dahilan upang itago pa ang kanilang relasyon. Napagpasyahan niyang sabihin ang totoo kay Ashwin upang tumigil na ito sa pagsasabi ng masama tungkol kay Leon. Ano? Siya ang iyong kasintahan. Paano? Paano ito naging posible? Nayanig ang buong pagkatao ni Ashwin at nanatiling nakatulala. Isa si Ashwin sa mga matagal nang nanliligaw kay Iris sa loob ng mahigit 2 taon. Lagi niyang iniisip na balang araw ay mapapasa kanya rin ang dalaga basta't magpapatuloy lamang siya sa kanyang pagsisikap, ngunit laking gulat niya nang malaman na ang babaeng kanyang pinapangarap ay napunta na kay Leon. Sa sobrang galit ay halos hindi na siya makapagsalita. Binibining niyang naloko ka ba niya? Alam ninyo ang kanyang pinagmulan. Isa lamang siyang ulila na walang kahit ano. Nakapag-asawa pa siya noon. Isa siyang walang kwentang tao na tila mas magaling pa ang mga karaniwang mamamayan. Paano siya magiging karapat-dapat sa inyo? Naguguluhang tanong ni Ashwin. Kung si Leon ay nagmula sa makapangyarihang angkan o mayaman ay tatanggapin na sana niya ang kanyang pagkatalo. Ngunit sa paningin ni Ashwin ay wala itong halaga, at hindi niya matanggap na natalo siya sa taong sa tingin niya ay mas mababa pa sa kanya. Kung karapat-dapat ba si Leon sa akin ay sa amin iyon lamang at hindi ninyo dapat pakialaman. Oras pa ng trabaho at kung wala kayong usaping may kinalaman dito ay bumalik na kayo sa inyong gawain. Seryosong wika ni Iris sa galit sa mga masasakit na salitang binibitawan ni Ashwin tungkol kay Leon. Ngunit, magsalita pa sana si Ashwin upang makipagtalo ngunit agad siyang pinutol ni Iris. Walang ngunit, umalis ka na. Naiinip na utos niya. Namutla si Ashwin at napagtanto na wala na siyang magagawa kundi ang sumunod. Sa labas ng opisina ay nadaanan niya si Ariel na nakatayo sa may pintuan na gulat, ngunit hindi man lang ito pinansin at tuluyang naglakad palayo. Pinagmasdan ni Ariel ang pag-alis ni Ashwin bago kumalma. Pumunta siya upang makipag-usap kay Iris tungkol sa trabaho, ngunit hindi sinasadyang narinig ang kanilang pinag-uusapan. Ang balitang naging kasintahan na ni Iris si Leon ay nagpagulat din sa kanya. Nang marinig ni Iris ang pagbukas ng pinto ay lalong sumeryoso ang kanyang mukha sa pag-aakalang bumalik si Ashwin. Ashwin, bakit ka pa bumalik? Tunangala siya ngunit agad na tumahimik nang makitang si Ariel pala ang pumasok. Ariel, may kailangan ka ba? Lumapit si Ariel at tinitigan si Iris nang may pagtataka. Iris, narinig ko ang sinabi mo kay Ashwin kanina. Sinabi mong si Leon ang iyong. Oo, totoo iyon. Naging magkasintahan kami ilang araw na ang nakalilipas. Namula si Iris at tumango. Si Ariel ang kanyang matalik na kaibigan, kaya wala siyang dahilan upang itago pa ang kanilang relasyon. Ano? Nagulat si Ariel. Masyadong mabilis ang mga pangyayari at kahit narinig na niya ang usapan sa labas ay hindi pa rin siya makapaniwala nang marinig ito mismo mula kay Iris. Dahil ba nailigtas ka niya noon? Pag-iisip na tanong ni Ariel. Bahagi na nito, nagsimula akong magkaroon ng pagtingin sa kanya matapos niyang ilagay sa alanganin ang kanyang buhay para sa akin. At matapos ang lahat ng pinagdaanan namin ay napagtanto kong mabuti siyang tao at unti-unti ko siyang minahal. Sagot ni Iris. Naalala niya ang lahat ng kanilang pinagsamahan mula noong una silang magkakilala hanggang sa pag-amin ni Leon ng kanyang nararamdaman, at ang kanilang halikan 2 araw na ang nakalilipas. Ang mga masasayang alaala ay nagbigay ng init sa kanyang puso. Iris, hindi sa nagsasalita ako laban kay Leon, ngunit sa tingin ko ay hindi kayo bagay. Alam mong ikaw ang panganay na anak ng pamilyang Yang, samantalang si Leon ay isang ulila na walang kahit ano. Magkaiba ang inyong pinanggalingan at kahit mahal mo siya ay tiyak na hindi papayag ang iyong pamilya sa inyong pagsasama. Mapait na wika ni Ariel. Mula noong una nilang pagkikita ay mayroon ng pagdududa si Ariel kay Leon dahil sa ilang hindi pagkakaunawaan.
Ngunit sa paglipas ng panahon ay unti-unti niyang nakilala ang tunay na ugali ng binata lalo na noong tinulungan siya nitong gumaling. Hindi na malaya ni Ariel na nahuhumaling na rin siya kay Leon, kaya nang malaman niyang magkasintahan na ito at si Iris ay nadama niya ang matinding inggit, at doon niya napagtanto ang kanyang tunay na nararamdaman. Ngunit huli na ang lahat. Alam kong maaaring hindi ito tanggapin ng aking pamilya, ngunit ayos lang. Magsisikap si Leon at tutulungan ko ring kumbansihin sila. Darating din ang araw na matatanggap din nila siya. Matatag na wika ni Iris. Mukhang mahal na mahal mo talaga siya. Mapait na ngumiti si Ariel. Akala niya ay dahil lamang sa utang na loob kaya tinanggap ito ni Iris. Ngunit dahil mahal mo siya ay binabati kita. Nais ko ang inyong kaligayahan. Kahit may pagtingin din si Ariel kay Leon ay hindi pa ito umabot sa pag-ibig. Dahil si Iris na ang nakakuha ng loob nito ay tinanggap na lamang niya ang sitwasyon. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 425. Salamat. Sana ay makatagpo ka rin ng taong mamahalin mo balang araw. Nakangiting wika ni Iris. Malaki ang ginagampanan ng tadhana sa mga ganitong bagay. Hindi ganoon kadali makahanap ng tamang tao. Bulong ni Ariel habang nasa isip ang mukha ni Leon at ang alaala noong ipinagtanggol siya nito. Ilang taon din ang lumipas bago siya nakakita ng lalaking nagustuhan, ngunit ito pa ay naging kasintahan ng kanyang matalik na kaibigan. Hindi maiwasang maramdaman ni Ariel na tila pinaglalaruan siya ng tadhana. Napansin ni Iris ang kakaibang ekspresyon sa mukha ni Ariel kaya nagtanong. Ariel, may problema ba? Ano ang iyong iniisip? Wala. Iniisip ko lamang ang tungkol sa trabaho. Bumalik na tayo dito. Nagpakalma si Ariel at pinalitan ng paksa. Samantala matapos umalis sa opisina ay nagtungo naman si Leon sa Blue Moon Bar. Dahil ito ay nasasakupan ni Mason ay agad siyang dinala ng mga tauhan nito sa likod upang makausap ang amo. Ginoong Wolf, ano ang nagdala sa inyo rito? Nagulat si Mason at agad na tumayo. Mayroon lamang akong nais pag-usapan sa inyo. Wika ni Leon, ngunit napansin din niyang tila pagod na pagod si Mason. Mason, hindi maganda ang inyong itsura. Ano ang nangyari? Mayroon bang hindi maganda? Ito ang nangyari, Ginoong Wolf. Simula ni Mason sa kanyang paliwanag. Mula nang mapabagsak ni Leon si Xander ay naiwan ang mga nasasakupan nito na walang namumuno. Sinamantala ito ni Mason upang mabawi ang kanyang mga dating teritoryo at mapasakamay din ang karamihan sa mga lupang dating pag-aari ni Xander. Dahil sa pag-aasikaso sa mga bagong nasasakupan ay halos hindi na makatulog ng maayos si Mason. Naiintindihan ko, wika ni Leon. Ginoong Wolf, lahat ng ito ay utang ko sa inyo. Kung hindi dahil sa inyo, ay hindi ko mababawi ang mga nawala sa akin at hindi ko matatalo si Xander. Maraming salamat po. Taimtim na pasasalamat ni Mason. Sa loob ng mahabang panahon ay naging matinding kaaway niya si Xander, at halos mawalan na siya ng pag-asa. Nagpapasalamat siya na nakilala si Leon, kung hindi ay matagal na sana siyang pinatay ni Xander. Ayos lang iyan. Magkaibigan tayo, kaya hindi mo na kailangang magpasalamat. Nakangiting sagot ni Leon. Tama, magkaibigan tayo. Tumawa ng malakas si Mason at lalo pang natiyak na tama ang kanyang naging desisyon noong nagpasya siyang maglingkod ng tapat kay Leon. Mason, narinig mo na ba ang tungkol sa mga gamot na pampatibay na ginawa ng Synth-Ion Group? Tanong ni Leon. Oo, narinig ko. Nais ko sanang dumalo sa pagbubukas ng seremonya, ngunit sa tingin ko ay hindi ako sapat na mahalaga upang imbitahan ng pamilyang Shear. Ang mga gamot na iyon ay inilaan lamang para sa mga makapangyarihang angkan, at hindi para sa mga katulad ko. Nandoon din siya noong inalok ni Leon ang mga gamot kay Fane at alam niyang malaki ang naitutulong nito upang mapabilis ang pagsasanay ng mga mandirigma. Dahil limitado ang unang yugto ng paggawa ng gamot na pampatibay, ay maraming angkan ang umuwing wala. Alam ni Mason na kahit maimbitahan man siya ay wala pa rin siyang pag-asang makakuha nito. Nabalitaan niyang nakabili ng marami si Fane, ngunit dahil hindi naman siya naglilingkod sa Hari ng Timog ay wala siyang paraan upang makahingi rito. Ang tanging pag-asa na lamang ni Mason ay maghintay sa susunod na paggawa ng gamot upang baka sakaling makabili siya. Huwag kang mag-alala,
Nagtabi ako ng ilan para sa iyo. Wika ni Leon bago inabot kay Mason ang isang lalagyan na naglalaman ng mga gamot. Ginoong Wolf, ito ba ang gamot na pampatibay? Binuksan ni Mason ang lalagyan at nagulat nang makita ang mga puting tableta sa loob. Tumango si Leon. Oo, iyan nga. Mayroong 100 piraso dyan. Inihanda ko iyan para sa iyo. Binigyan siya ni Cynthia ng 500 piraso noong araw ng pagbubukas ng Synth Ion Group. Dahil tapat na tauhan si Mason, at tinulungan din siya nito noong may kinalaman kay Janice, ay nagpasya siyang magbigay ng 100 piraso bilang pasasalamat. Ang natitirang 400 naman ay inilaan niya para sa pamilyang Young. Ibibigay ninyo ito sa akin. Totoo ba ito? Nananaginip lang ba ako? Tuwang-tuwa si Mason at nanginginig pa sa sobrang galit. Ang 1 piraso ng unang antas na gamot ay nagkakahalaga ng 30,000, kaya ang 100 ay aabot sa 3 milyon. Matapos ang ilang taong pang-aapi ni Xander ay hirap na sa buhay si Mason, kaya malaking halaga ito para sa kanya. Higit sa lahat ay napakabihira ng ganitong gamot, at kahit ang maraming makapangyarihang pamilya sa lungsod ay hindi makakuha, ngunit ibinigay ito agad ni Leon ng walang pag-aalinlangan. Ginoong Wolf, maraming salamat po. Hinding-hindi ko makakalimutan ang kabutihang ginawa ninyo sa akin. Lumuhad si Mason at nangakong mananatiling tapat kay Leon habang buhay. Tumayo ka, sinabi ko na magkaibigan tayo. Huwag kang maging formal sa akin. Gamitin mo ito sa iyong pagsasanay at huwag mo akong bibiguin. Tinulungan ni Leon si Mason na makatayo. Samantala sa marangyang tahanan ng Hari ng Timog, umiinom ng tsaa si Vincent at ibinaba ang tasa nang makitang dumating ang kanyang anak. Fane, bakit ka naglabas ng malaking halaga? Dad, ginamit ko ang pera upang makabili ng gamot na pampatibay mula sa Synth Ion Group. Nakabili ako ng 100 piraso ng unang antas na gamot. May pagmamalaking sagot ni Fane, ngunit agad siyang pinutol ng kanyang ama. Ano, ipinadala lamang kita upang alamin ang ginagawa ng pamilyang Shear, ngunit gumastos ka ng milyon-milyon. Gusto mo ba akong atakihin sa puso? Galit na tumayo si Vincent mula sa sopa. Bilyonaryo man siya ay malaking halaga pa rin ang ilang milyon. Ngunit higit sa lahat ay matagal na niyang pinaniniwalaan na ang gamot na iyon ay isa lamang panloloko upang makapagbenta. Sa pananaw ni Vincent ay nag-aksaya lamang si Fane ng milyon-milyon sa bagay na walang kabuluhan. Nag-alala siya na baka maubos lamang ang kanilang yaman sa mga bagay na walang saysay. Dad, huwag po muna kayong magalit. Hayaan ninyo akong magpaliwanag. Sinabi ko po sa inyo na napakabisa ng gamot na pampatibay mula sa Synth Ion Group. Nag-agawan pa ang lahat ng pamilyang imbitado sa seremonya at nakabili lamang ako ng maaga dahil sinabi ito sa akin ni Ginoong Wolf, bago pa man malaman ng iba. Paliwanag ni Fane, sinasabi mong nag-agawa ng ibang angkan sa gamot. Totoo ba iyan? Nagulat si Vincent. Totoo po iyan. Maaari ninyong tanungin ang mga kasama ko kung hindi kayo naniniwala. Itinuro ni Fane ang kanyang mga tauhan na sumama sa kanya noong seremonya. Ginoo, totoo po iyan. Nag-agawa ng lahat upang makabili ng gamot at halos magkagulo na ang ilang pamilya para sa unang antas nito. Salamat po sa mabilis na pagkilos ni Ginoong Fane, kaya nakakuha siya ng marami. Sabi ng isa sa mga tauhan. Nag-agawan sila. Ganoon ba talaga kabisa ang gamot? Nagulat si Vincent at unti-unting nagbago ang kanyang paniniwala. Bagamat akala niya ay walang bisa ang gamot, ang katotohanang nag-agawa ng lahat ay nagpapatunay na mayroon itong gamit kahit paano. Tama po, noong una ay nagdududa rin ang lahat at nagpadala pa si Theodore Fields ng kanyang tauhan upang subukan ito. Ang lalaking iyon ay uminom ng 1 piraso ng unang antas na gamot at agad na umangat mula sa gitnang antas ng innate state patungo sa mas mataas na antas. Maikling ikinwento ni Fane ang nangyari kay Gordon. Nangyari iyon. Kaya pala nakatutulong ang gamot sa pagsasanay ng mga mandirigma. Hindi ka panipaniwala. Nayanig ang paniniwala ni Vincent. Batay sa kanyang karanasan, alam niyang hindi lamang dahil sa gamot kundi pati na rin sa swerte ang naging tagumpay ni Gordon. Ngunit hindi may kakaila na malaki ang naitutulong nito upang mapadali ang pagsasanay, at sapat na dahilan yun upang gumastos dito. Fane, sinabi mong nakabili ka ng 1,000 piraso. Ilan naman ang nakuha ng pamilyang Low? Tanong ni Vincent.
Sa tingin ko ay 200 piraso lamang ng pangalawang antas ang nakuha ni Jacob. Sagot ni Fane, 200 lamang. At pangalawang antas pa, mabuti iyan, napakabuti. Tumawa ng malakas si Vincent. Matagal nang magkaribal ang hari ng Timog at hari ng Hilaga, at medyo nahihirapan si Vincent sa kanilang tunggalian. Dahil sa gamot na ito ay maaari na niyang mapaganda ang kanyang kalagayan. Ang gamot ay nakapagpapabilas ng pagsasanay at kapag may sapat na supply ay madaling mapalakas ang kanyang mga tauhan. Sa susunod na paghaharap nila ng hari ng Hilaga ay maaari na niyang madaig ang kanyang kalaban at iyon ang pinakamahalaga para kay Vincent. Fane, mahusay ang iyong ginawa. Akala ko noon ay masyado ka pang bata at padalos-dalos upang makayanan ang sarili, ngunit base sa iyong nagawa ay tila matalino ka na pala simula pa noon. Hindi mo ako binigo. Tinapik ni Vincent sa balikat ang kanyang anak. Napangiti si Fane at labis na nasiyahan sa papuri ng kanyang ama. Samantala sa tahanan ng pamilyang Young, nagmumuni-muni si Elder Young sa bakuran nang dumating si Gilbert na seryoso ang mukha. Gilbert, maligayang pagbabalik. Ano ang napag-alaman mo tungkol sa pamilyang Shear? Tanong ni Elder Young. Nasuri ko na ang lahat, Dad, at totoo ang lahat ng kanilang ipinahayag. Ang gamot na pampatibay ay mas mabisa pa kaysa sa inaakala natin. Huminga ng malalim si Gilbert upang pakalmayan ang kanyang damdamin, bago ikwento ang lahat ng nangyari sa seremonya kasama na ang pag-angat ng antas ni Gordon. Sinasabi mong hindi lamang nito napapabilis ang pag-unlad, kundi nakatutulong din upang malampasan ang mahirap na bahagi ng pagsasanay. Totoo ba iyan? Nagtatakang tanong ni Elder Young. Totoo iyan. Nakita ko ito ng aking sariling mga mata. Nais ko sanang makabili ng marami pang gamot, ngunit nagtakda ang Synth Ion Group na limitado lamang sa 200 piraso ang mabibili ng bawat isa, kaya 200 lamang ang nakuha ko. Nagsisising wika ni Gilbert. Alam nilang pareho na may bahagi ring swerte ang naging tagumpay ni Gordon, ngunit hindi may kakailan na malaki ang naitulong ng gamot. Mukhang talagang mabisa ang gamot. Paano nagawang likhain ito ng pamilyang Shear? Hindi ka panipaniwala. Napabuntong hininga si Elder Young nang mapagtanto ang halaga nito. Dahil napapabilis nito ang pag-unlad at nakatutulong sa pagsasanay ay malapit nang makontrol ng pamilyang Shear ang lahat ng mandirigma sa lungsod. Naguguluhan din ako dyan. Kung kaya nilang gawin ang gamot na ito, bakit hindi nila ito inilabas noon pa? Bakit ngayon pa lamang? Bulong ni Gilbert. Dad, may kakaiba. Sa tingin ninyo ay may ibang tao bang nasa likod ng pamilyang Shear na nagpapatakbo ng lahat? Ibig mong sabihin ay hindi ang pamilyang Shear ang gumawa nito, kundi may ibang inupahan sila upang lumikha nito. Pag-iisip na tanong ni Elder Young. Tama, ang sining ng paggawa ng gamot ay kilala noon, ngunit matagal na itong nakalimutan. Kahit mayroon mang makakaalam nito ay napakabihira na lamang. Paliwanag ni Gilbert. Tama iyan at tila totoo. Gilbert, utusan mo ang iyong mga tauhan upang alamin ang katotohanan. Hanapin kung mayroong ibang tao sa likod at gawin ito anuman ang maging halaga. Masiglang pagpukpok ni Elder Young sa mesa. Kung mapapasa kanila ang lumikha ng gamot ay tiyak na makakamit nila ang labis na yaman at kapangyarihan. Kapag isinama pa ang kakayahan ng Elegante Group ay tiyak na maaangat ang pamilyang Young at magiging pinakamakapangyarihan sa buong lungsod ng Springfield. Ito ang matagal ng mithiin ng pamilyang Young at maging ng ibang angkan. Ngunit hindi alam nina Elder Young at Gilbert na ang taong lumikha ng mga gamot ay walang iba kundi si Leon. Hindi rin inaasahan ni Leon ang ganitong tagumpay. Nais lamang sana niyang kumita sa pagbebenta ngunit hindi niya inakalang magiging susi ito sa kapangyarihan sa paningin ng mga makapangyarihang pamilya. Kung alam lamang niya na magiging napakahalaga nito sa paningin ng pamilyang Young, ay maaaring nakipagsosyo na lamang siya sa kanila upang maging daan ito upang matanggap sa pamilya bilang kasintahan ni Iris. Ngunit sa kabilang banda ay mayroon din namang magandang dulot ang kanyang pagpili sa pamilyang Shear. Ang Synth Ion Group ay pag-aari niya, at mas maganda ang magkaroon ng sariling negosyo kaysa umasa lamang sa tulong ng pamilyang Young. Dad, sa tingin ko ay hindi natin kailangang magmadali sa paghahanap sa taong iyon. Mahirap din naman siyang matagpuan agad, kahit magsikap pa tayo. Mayroon pa akong ibang nais pag-usapan sa inyo. Nag-aalangang wika ni Gilbert. Ano iyan? Tanong ni Elder Young.
Tungkol ito kina Iris at Leon. Naging magkasintahan na ang dalawa. Mahinang sabi ni Gilbert. Ano? Paano ito nangyari? Si Leon ay isang ulila na walang anumang kakayahan. Bakit magkakaroon ng interes si Iris sa katulad niya? Baka nagkamali ka lamang. Hindi makapaniwalang tanong ni Elder Young. Bagamat wala siyang laban kung magkakaroon ng kasintahan si Iris, alam niyang mataas ang pamantayan ng kanyang apo, at hindi ito makukuntento sa isang walang kwentang tulad ni Leon, kaya hindi pa siya nakikialam sa mga nakaraang araw. Hindi ako nagkakamali. Inamin na ito mismo ni Iris, at nakita ko pa kung paano ito yamakap kay Leon. Ikinwento ni Gilbert ang nangyari noong mapabagsak ni Leon si Theodore. Kaya pala, isa palang mahusay na mandirigma si Leon at nagawang talunin ang tagapagmana ng pamilyang Fields. Akala ko ay karaniwang tao lamang siya. Paano niya nagawa ang gayong bagay? Tuluyang nagulat si Elder Young. Sinuri na ng pamilyang Young ang pinagmula ni Leon noon at nalaman nilang isa lamang itong simpleng tao. Hindi ko alam kung paano niya nagawa, ngunit base sa aking nakita ay umabot na siya sa sukdulan ng antas ng innate state. Sukdulan ng antas ng innate state, napakagaling niyang magtago ng tunay na lakas. Namutla si Elder Young at tumahimik. Dad, ano ang dapat nating gawin? Sa tingin ko ay kailangan nating paghiwalayin sila sa lalong madaling panahon, bago pa lumalim ang kanilang samahan. Paghiwalayin sila. Kabanata 430. Bakit natin gagawin iyan? Tumingin ng mariin si Elder Young kay Gilbert. Nalilito na sumagot si Gilbert. Dad, si Leon ay isang ulila lamang na walang kinikilalang makapangyarihang angkan at nakapag-asawa na noon. Hindi siya karapat-dapat para kay Iris. Hindi natin maaaring payagan na magsama sila. Ang bawat dakilang tao ay nagsisimula sa wala. Kung kaya niyang umangat sa buhay, bakit magiging hadlang ang pagiging ulila? Tungkol naman sa pag-aasawa niya noon ay hindi na iyon malaking bagay sa panahon ngayon. Mahina hong paliwanag ni Elder Young. Ngunit, nagulat si Gilbert at hindi inaasahang magiging ganito ang pananaw ng kanyang ama. Tama na iyan. Sinabi mo na rin na wala siyang kapantay sa mga mandirigma sa kanyang edad. Kung ganoon kalakas ang kanyang kakayahan ay nararapat lamang na bigyan natin siya ng pagkakataon. Sabi ni Elder Young bago tumingin ng may pagbabantay sa palumpungan sa kanilang likuran. Sino iyan? Ako po. Nag-alala lang baka kayo ay uhaw na, kaya nagdala ako ng tsaa. Lumapit si Daisy na may dalang tasa. Ilagay mo na lamang dyan sa ibabaw ng mesa. Itinuro ni Elder Young ang batong mesa at sinunod naman ito ni Daisy. Dad, narinig ko ang inyong pinag-uusapan kanina. Sumasang-ayon ako kay Gilbert na may kakaiba sa binatang iyon, at maaaring hindi makabubuti para kay Iris ang pakikipagrelasyon dito. Nag-aalangang wika ni Daisy. May kakaiba. Ano ang kakaiba kay Leon? Sabay na tumingin sina Elder Young at Gilbert kay Daisy. Isipin ninyo, si Leon ay isang ulila lamang at walang kakayahang magsanay bilang mandirigma, ngunit nagawa pa rin niya ito at umabot pa sa sukdulan ng antas ng innate state. Hindi yun kapanipaniwala. Agad na napagtanto ng dalawa ang hindi nila napansin kanina. Upang maabot ni Leon ang ganitong antas sa murang edad, ay kailangan sana niyang matuto ng mga pamamaraang kasing husay ng sa apat na makapangyarihang angkan. Ngunit ang ganitong mga pamamaraan ay napakabihira at hindi kailanman ibinabahagi sa mga hindi kamag-anak. Kung si Leon ay nagmula sa mayamang pamilya ay mauunawaan ang kanyang kakayahan, ngunit sa kasalukuyan ay tila wala siyang pinagmulan. Batay sa nakalap na impormasyon ng pamilyang Young, kilala si Leon bilang walang kwentang tao noong ikinasal ito kay Marilyn 3 taon na ang nakalilipas. Kung siya ay talagang isang mahusay na mandirigma, bakit siya nagpanggap na mahina kahit na pinahihiya ng iba? Lahat ng ito ay nagpapahiwatig na may mas malalim pang katotohanan sa likod ng pagkatao ni Leon. Nanahimik ang mag-ama at lalong nagkaroon ng pagdududa sa binata. Bukod dito, si Leon ang nagligtas kay Iris mula sa mga dumukot sa kanya. Kung siya ay ganoon kalakas, ay hindi sana naging mahirap para sa kanya na hulihin ang dalawang salarin.